Mga Noipi nagulat sa pinakitang laban ni Marlon Tapales kontra yan kay Saurabh Kumar ng India. Marami ang naging dismayado na hindi man lang umiskor ng knockout o knockdown man lang at umabot pa ng desisyon ng laban. Kaya naman, bakit nga ba hindi nagawa na pinabagsak ni Tapales si Mekos Munayan Insan? Totoo nga bang humina na ang suntok ni Tapales? Tapales, labis-labis naman ang pasasalamat kay Insan Mekos. Most difficult, most dangerous fighter. Babarum, lubos na pinuri si Naoya Inoue, lalong-lalo na ang mga nakalaban ni Inoue ay hindi raw basta-basta ng mga boksingero pero walang awang winasak lang niya. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan, kaya tara, kwentuhan na! Mahina kalaban, di ka pa pwede sa rematch kay Inoue, pagkabuygapang kauli. Biryani vendor kalaban, unanimous pa resulta. Kung sa rank 100 plus, yung nakalaban niya, ibig sabihin wala talagang lakas si Tapales o sadyang malakas din si Insan, kaya unanimous ang pagkapanalo ni Tapales. Kala niyo man knockout niyo si Insan Mekos, mahina talaga suntok at ring IQ ni Tapales sa natapos ng 10 rounds. Bulok na bulok ang kalaban pero hindi siya nakapag-adjust o magawa niya ng paraan para ma-knockout ang kalaban. Ganito ang ilan ng mga naging reaksyon ng mga ilan nating makaubayan sa natungayan na laban ni Tapales. Hindi na itago nila ang pagkadismaya dahil sino nga bang mag-aakala na hindi nagawa ni Tapales na sinintensyahan si Insan. Hindi man lang nag-tornado itong si Tapales hanggang bumagsak si Insan. Tila ba para sa mga Pinoy ay isang kahiyan ito si isang dating Unified World Champion, bigati na boksingero dahil hawak ng Manny Pacquiao Promotions at ang kalaban pa na si Insan Mekos ay rank 247 sa buong mundo. Ayon yan sa BoxRec at bago pa nagharap ni Tapales si Insan ay may kartada na ito na 11 wins, 1 loss, 1 draw at may 6 knockouts lamang. Pangalawang beses pa na lumaban sa labas ng India kaya talagang sa kalidad na meron si Insan ay ang layo-layo nito sa ating pambato. Pero nagulantang na lang ang lahat na naging mala Floyd Mayweather itong si Insan. May shoulder pin at roll tag 5 lang ay pinapakita niya na kung saan medyo nahirapan si Tapales na gibain ang depensa nito. Bagamat ilang beses na natatambaan ni Tapales itong si Insan pero balik depensa pa rin itong si Insan alang Mayweather. Pero kukwento, totoo nga bang nahirapan si Tapales at nababawasan ang kanyang punching power? Well, bago pa ang laban kakwento ito na ang naging pahayag ni Tapales. Knock him out in the first round, I will do it. Ibig sabihin, kung may nakita siyang butas na pwedeng pabagsakin si Insan ay gagawin niya ito kahit pa sa first round pa lang. Pero dahil umabot ang laban sa 10 rounds, ibig sabihin ba ay hindi talaga nakitaan ni Tapales ng butas itong si Insan para pagapangin niya. Kaya dito na binatikos ang bangungot ng Pinas kung bakit hindi niya nagawa ito. Sa laban mga kakwento ay atin namang nakita na sinubukan talaga ni Tapales na pabagsakin itong si Insan Mekos. May mga pagkakataon nga, nagigil na si Tapales at niraratat niya ang nagsasabi na maraming mga tsinelas pero walang tao. Pero kakaiba lang talaga itong si Insan dahil bumabalik pa rin ang maganda niyang depensa at minsan ay gumaganti pa. Kaya dahil sa laban na ito, marami ang nagsasabi na na-expose si Tapales na nagkulang siya ng diskarte at nawala ang kanyang knockout punch. Kaya ayon nga sa ilan, mabuti na lang na may tuberculosis daw ang kalaban niya dahil kung hindi, baka si Tapales pa ang pinagapang. Pero nagpaliwanag naman si Tapales at sinabi niya pagkatapos ng laban na nagpapasalamat siya sa kanyang kalaban dahil naibigay ng kalaban ang bilang ng mga rounds sa kinakailangan niya. Kaya naman, kudos daw kay Insan Mekos. Ikaw ang kwento. Baka pwedeng may bahagi mo naman ang opinion mo sa performance na ipinakita ni Tapales. Sinadya nga ba ni Tapales na umabot sa dulo ang laban o talagang hirap siyang i-tornado si Insan? As always, he chooses the most difficult, most dangerous fighter. Pangyaga kwento, ito na, ibinida na lalo ni Bob Arum si Naoya. Si Inoue raw talaga ay kakaiba dahil mga nakalaban ay nako, lahat mahirap na talunin na mandirigma. Kaya si Inoue ay face of boxing na. Ikaw ba kakwento? Kay Lolo Bob na pinagsasabi, ikaw ba ay naniniwala?
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Babalo Pinoy, kay kakwentong Khalifa, kay kakwentong Jan Cañete, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito po muna ang ating kwentuhan at abangan niyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.